Alright, good evening guys. So, Sol here and welcome back to another episode of Responding to Life. And thank you again sa lahat ng nag-support sa last video natin na in-upload. Appreciate the messages, the likes, and thank you din sa mga nag-follow. Thank you guys. I really appreciate it from the bottom of my heart. Thank you, thank you. So, topic natin tonight is how are you? Kumusta ka? Kumusta yung buhay mo personally? Kumusta yung relationship mo kay Lord? May nagbago ba? From the last problem na kinaharap mo, may nagbago ba? Kasi minsan, sad to say, practice natin yung pagka sobrang hirap na tayo, sobrang dami na natin problema, doon lang natin naalala si Lord. And then, pag natapos na tayo sa problema natin na yun, babalik tayo doon sa dati nating cycle. Makakalimutan na naman natin siya, for whatever reason. Ganyan tayo eh. Tanggapin natin or hindi, ganyan tayo. May mga times na parang naalala lang natin siya pag kailangan. Pero pag hindi mo kailangan, hindi mo siya naalala. Kailangan natin tanggapin. Ganun talaga tayo. Pero kumusta ka? Anong nangyayari sa'yo ngayon? Kumusta ang buhay mo? Okay ka pa ba, kapatid? May mga changes ba sa buhay natin or feeling mo wala? Yung mga nangyayari sa'yo last month or a month ago, nagbago ba siya? May changes ba? Na-bless ba tayo? Or parang paulit-ulit lang yung nangyayari? Parang cycle lang? Parang walang pagbabago month after month? Yun at yun pa rin yung nangyayari. Yun at yun pa rin ang pinoproblema mo. Emotionally drained? Emotionally tired? Burnout? Stagnant? Ganyan na ba tayo ngayon? Ganyan na ba yung feeling natin ngayon? Tapos sasabihin mo sa sarili mo, eto na naman. Ganito ulit. Then magagalit ka sa mundo kasi parang cycle na lang. Parang cycle na lang yung nangyayari sa'yo. Kasi hindi mo na alam yung mga mangyayari sa'yo sa mga susunod na araw. Hindi mo na alam kung kailan or ano yung mga susunod mong problema kasi wala eh. Parang wala na yung focus mo. Ang focus mo na lang is ganito yung nangyayari. Parang wala ng peace of mind. Right? Pag ganito yung laging nangyayari or mga nangyayari, talagang nakaka-burnout yan. Talagang yung mentally mo, yung mentality mo will be challenged, gaano kalakas, gaano katatag yung mentality mo, gaano ka stable yung mentality mo. Kasi pag ganito naman talaga, pag paulit-ulit, talagang alam mo yun, machi-challenge ka talaga, parang sa kahuli-hulihang percent, ng mentality mo talagang i-challenge. Yung stress level mo, yung iba na, yung feeling mo para ka ng upos, para kang upos na dahan-dahang nauubos, paunti-unting nauubos. Kasi hindi mo na alam kung worst season mo ba to, worst season of your life na ba to, or meron pang mas worse dito, Sa totoo lang, kapatid, hindi mo naman talaga ma-anticipate eh. Hindi mo talaga ma-anticipate yung mga mangyayari sa buhay mo, yung mga mangyayari sa buhay natin, yung wala namang makaka-anticipate niyan eh. Si Lord lang may alam yan. Kaya dapat handa ka, Ask yourself, handa ka ba? Kaya dapat handa tayo lagi, sa kahit anong season ng buhay natin, dapat handa tayo. And paano ka magiging handa? Dapat lagi kang may baong salita ni Lord. Dapat sigurista ka sa salitang kanto na hindi pa nangyayari, ina-anticipate mo na. Bakit? First, mapapagandaan mo. Kahit na pag-gising mo may problema ka na, ready ka. Bakit? May baong ka salita ni Lord. May wisdom ka. Hindi ka maggagaling from scratch. Diba? Na tipong, eto, madali lang gawa ng paraan to, kaya ko to. Kasi alam mong may baong kang salita ni Lord. May backup ka. Second, hindi ka matatakot. Kasi alam mo yung gagawin mo. Hindi ka tulad nung dati, parang naririnig mo pa lang, di ba? Nafe-feel mo pa lang na ito yung magiging problema ko. Wala na. Mentally blackout ka na. Hindi mo na alam kung paano ka magsisimula. Hindi mo alam kung paano mo susolusyonan. Third, alam mo malalagpasan mo. Kasi si Lord yung backup mo. Salita ni Lord yung dala-dala mo. Dapat lagi tayong na kay Lord. Lagi kang may baong salita ni Lord. Lagi kang nag-aaral ng mga salita ni Lord. Why? Kapag meron kang baong wisdom coming from Him, alam mo kung anong gagawin mo. Hindi ka mami-mental blackout. Hindi ka magiging aligaga. Hindi ka matatakot. Hindi ka may stress. Walang emotionally drained. Walang emotionally tired. Walang stagnant. Walang burnout. Walang ganun. Yung tipong kaya mong i-handle lahat. Tatawanan mo lang. And sasabihin mo, Lord, kaya ko pa.
Lord, kaya ko pa kasi alam kong naandyan ka. Kasi alam mo yung salita ni Lord, yung daladala mo. And si Lord yung kakampi mo. Kasi yung pag pinanghawakan mo yung salita ni Lord, and si Lord yung advisor mo, lahat ng trials, tandaan mo, lahat ng trials may katapat. And yan ang panghawakan ng salita ni Lord. Dahil yung breakthrough mo, hindi naman manggagaling sa kahit kanino yan eh. No, yung breakthrough na hinahanap mo, hindi yan napupulot. Hindi yan nakukuha kung saan. Yung breakthrough na hinahanap mo na kay Lord. So, panghawakan mo yung salita ni Lord. Trust Lord. Kaya simula nating panghawakan ang mga salita ng Diyos. No? Salita ni Lord. Huwag kang matakot mag-isa kapatid dahil hindi ka nag-iisa. Sa kahit anong battle, no? Sa kahit anong battle ng buhay mo, kahit sa anong battle na pagdaanan natin, tapat si Lord sa atin. At kahit anong battle, malaki or maliit, kakampi natin si Lord. Kaya kung dati empty-handed ka, this time na kay Lord ka na, kahit ilang gera ang pagdaanan mo, kahit gaano kabigat, malalagpasan mo yan. Kasi kasama mo si Lord. Sa lahat ng battle mo, nandyan si Lord. Pag yung kamay mo nangangalay na dahil sa battle mo, itataas yan ni Lord. Pag yung tuhod mo titiklop na dahil sa bigat ng battle mo, itatayo ka ni Lord. Pag feeling mo babagsak na yung katawan mo dahil sa bigat ng mga battle mo, itatayo ka ni Lord. And sasamahan ka ni Lord sa battle mo. Hindi ka pababayaan ng Lord na bumagsak. Gusto ni Lord maging successful ka sa mga battle mo. Gusto ni Lord na mapagtagumpayan mo lahat ng battle mo. Kaya from now on, magtiwala ka sa salita ni Lord. Dahil tapat si Lord. Tapat si Lord sa mga pangako niya. Tapat si Lord sa mga naniniwala sa Kanya dahil si Lord ang buhay natin. Kaya huwag kang matakot. Kung dati hindi mo alam kung paano mo i-strengthen yung relationship mo sa Kanya dahil sa problema, ang kailangan mo lang gawin is magtiwala. Huwag mong ilagay yung isip mo dahil nag-a-anticipate ka ng problema. Huwag ganun. Isipin mo si Lord nandyan. May problema ka o wala, hindi ka niya iiwanan. Kaya magtiwala ka kay Lord. Let me share one Bible verse before I end this video. Isaiah 41:10 says, "Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Thank you again for listening and watching this video. Please don't forget to follow, likes, and share. And see you sa mga susunod kong videos. Good night.